Tatakbo ang mga Duterte sa 2025 midterm elections. Gusto raw kumandidato ng senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dalawa pang anak. Tila nagpaplano na rin sila sa 2028 elections kung saan tinitingnang ipanlaban sa pagkapangulo si Mayor Baste Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tatlong Duterte ang nagbabalak maging senador sa 2025 midterm elections. Kinumpirma yan mismo ni Vice President Sara Duterte sa isang event kanina sa Cagayan de Oro City. Si PRD Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator, si Sebastian Duterte. So tatlo ang Duterte next year for senator? Yes, tatlo ang Duterte next year. Dagdag pa ni VP Sara, si Davao City Mayor Baste Duterte ang tinitingnang tumakbong pangulo sa 2028 elections. Habang ang bise babalik daw sa pagkaalkalde ng Davao City. Hindi na idinetalye pa ni VP Sara kung kailan siya babalik sa pagka-mayor, lalo't tatakbong senador si Baste. Sa kabila niyan, nilinaw ng bise na hindi siya magbibitiw bilang pangalawang pangulo ng bansa. Ayon sa ilang political analyst, tila piniflex ng mga Duterte ang kanilang lakas sa politika. Ngayong hindi lang isa kundi tatlong Duterte ang tatakbo sa pagkasenador. But I think what Sara is saying here is that hindi kami mawawalan ng mga paraan, no, to stay relevant and powerful. At be careful not to dismiss us. Never count out the Dutertes. Ang dami namin options. I think yun yung sinasabi natin. Para naman kay political analyst Professor Antonio Contreras, hindi malayong manalo ang mga Duterte. Yun nga lang, of course, like I said, this is a free country, but what is the reason why they want to run? All of them. Are they doing this for the people or for the family? And that is something that is going to be hotly debated. That's going to also be something that can be brought against them. Because basically, you're running, all of you, it's an overkill. Galing sa isang political family. Sa gitna niyan, matatanda ang sinabi ni Atty. Harry Roque na si VP Sara ang magiging leader ng oposisyon. Pinabulaanan niya ng bise. Wala akong pinag-usapan ngayon na politika. Sa tingin ko ay magkaibigan pa rin kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero naging matipid ang tugon niya nang tanungin kung ano ang pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos nang ihain niya ang kanyang resignation bilang DepEd Secretary. Sa ibang panahon, pag-uusapan natin yan. Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang transition. Hindi rin masagot ng diretso ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Bukod dyan, napansin din ng netizens ang hiwa sa leeg ng bise mula noong inanunsyo niya ang kanyang resignation. Sa isang viral TikTok video, tinanong tungkol dyan ng bise at makahulugan ang kanyang sagot. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gurgur ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay ginilitan. Paliwanag ni VP Sara sa video na yan. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Silang lahat. Walang binanggit na pangalan ang bise pero hindi naman sekreto na nagkatensyon sila noon ni House Speaker Martin Romualdez na pinaringgan pa ngang tambaloslos o isang ganid na mythical creature. Sabi kahapon ni Romualdez na miss na niya ang dating unit team. Obviously, we miss the closer interactions that we had during the campaign. But nonetheless, there's politics and there's personal and we only wish the Vice President nothing but the best. Sabi ni Speaker Romualdez na miss na daw niya yung unity niyo dati during election. Anong comment natin dito? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 4. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.